Okay, so special episode, January 31st, 3285, 3286, and 3287. Tanungin natin, ano ba yung mangyayari sa loob ng linggong ito? Diyos ko, napahikab ako. Pasensya kayo. Okay, tanungin natin dito yung baraha. No? Kung ano yung nangyayari. At ano pa ang mangyayari sa linggong ito. No? Kasi, hindi naman yan kailangan, hindi ka kailangan matakot kung hindi ka nabarang, hindi ka nasumpa, no? Pero kung ikaw yung nabarang, nasumpat, nagayumat, nakulam, then matatakot ka talaga kasi depende yun sa kalaban mo eh. So kapag yung kalaban mo galit na galit sa'yo, yun na. Una, sabi ko na nga ba, confidence, ibig sabihin galit na galit siya at totohanin niya mga plano niya sa'yo. Pangalawa, wala kang ibang sasandalan kundi sarili mo. Pangatlo, ay nako, ito yung pinakamasakit. Minsan yung kalaban mo at naninira sa'yo kaibigan mo. So, napaka self-explanatory naman ng sitwasyon ito, di ba? Kasi minsan masyado kayong close na nagagalit yung kaibigan mo kapag hindi mo siya natulungan sa problema niya. Pero meron naman mga kaibigan na mabuti lang din. Na alam din nila na kapag hindi ka nakatulong, di ba, wala kang magagawa. Ganun lang yun eh. Pero sa ngayon, sinasabi dito ni Universe, kailangan mong maging matapang, magkaroon ka ng sapat na lakas ng loob. Harapin yung mga problema, no? Huwag mong talikuran, huwag mong kalimutan. Pero kailangan wala ka ring aasahang ibang tao. So kung meron ka man sigurong mga problema sa ngayon, at sanay ka dati na nakasandal ka sa iisang tao, sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa mga ninang at ninong mo, or sa kahit kapitbahay mo, iwasan mo para hindi ka makarinig ng mga masasakit na salita at panunumbat sa bandang huli. Kasi akala mo kapitbahay mo, close mo, hindi. Pag wala ka, ikaw din yung topic. Sa kaibigan mo, may mga kaibigan din na para lang din sila yung mapansin, para lang din nasa kanila nakafocus yung attention, gagawin nila lahat ng paninira sa'yo para sila yung bida, di ba? May ganun. So, kung ako lang din siguro sa opinion kong ito, no, kailangan mo lang talagang mag-grow eh. Yung para bang maging mature ka na sa sarili mo. Natuto ka na. Kasi kapag hindi ka pa natututo sa mga pagsubok, wala din. Hindi ka rin uunlad. Kasi ang isang buto na itinanim mo, hindi yan tutubo hanggat hindi mo lalagyan ng tubig araw-araw, hindi mo i-cultivate yung lupa, hindi siya tataba, hindi siya lalaki. So, di ba minsan magkakaroon pa ng fertilizer, yung extra effort, may mga ganon para magbunga siya. And then, pag nandun na sa punto na nagbunga na siya, di ba, kailangan mo namang antayin para mahinog. So, ganun din sa isang relasyon. Kung ang gusto mo sa isang relasyon ay wagas at tapat, pag-aralan mo. I-check mo yung background ng tao, no? Kasi dun mo malalaman kung may sabit o wala. Dun mo malalaman kung adik o hindi. Dun mo rin malalaman kung ano yung intention niya sa'yo. And then at the same time, i-ano mo din sa sarili mo, i-project mo din sa sarili mo, paano ba, paano ka ba, tawag doon, paano mo mailagay yung sarili mo sa isang posisyon kapag yan yung taong makakasama mo sa sitwasyon or sa buhay mo ngayon. And then if ever na mag-date kayo this coming Valentine's Day, at saka naging maganda yung resulta ng date nyo, wag kang agad-agad na magpabola. Kasi lahat naman ng Valentine's Day, pinaghahandaan. So, ibig sabihin, matagal silang nag-ipon, matagal silang nagplano, matagal silang may mga hidden agenda. Others, may hidden agenda. Yung iba nga dyan, di ba? Magdadrama bago ang Valentine's Day. Tapos, may hihilingin sa'yo na intimacy. Tapos sasabihin kung totoong mahal mo, di ba, sasama ka kahit saan. May mga ganun. So, mag-ingat kayo kasi may nakikita akong
kamatayan. So, ibig sabihin nun, yung iba, talagang mawawala. Kasi, Valentine's yon, pero, leap year kasi ngayon, and then at the same time, first Friday pa this week. No? So, kung meron kayong kalaban, at kung kayo yung tipo ng tao na may kulang, may barang, may sumpa, at may gayuma, malamang, simula sa Friday na ito, hanggang matawid ang Valentine's Day, ando doon, nakakadikit yung kamalasan kung isinumpa pa kayo sa kalaban nyo or ng kalaban ninyo. So, I hope na magawan nyo yan ng paraan bago mag first Friday sa mga taong kailangan magpa-ritual, magpa-cleansing, sa gusto magpa-full private reading, etc. etc. Gawin nyo na. Kasi baka paglingon nyo, ubos na lahat bago kayo umaksyon. Ganun kasi yung ibang Pilipino Kailangan pa talagang may resulta bago mag-aksyon, 'di ba? So, ibig sabihin nun, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo talagang masaktan bago ka pa gumawa ng paraan na magkaroon ulit ng depensa or protection sa sarili mo. Kasi above all things, dito sinasabi, ano man yung desisyon gawin mo, huwag kang nakasandal sa ibang tao. You have to rely on yourself. And aside from that, keep in mind, minsan at malimit yung nagpapahamak sa'yo is kaibigan mo. Inaakala mong kaibigan. Kasi may mga kaibigan na deep within, no? They find it hard and then they are jealous of you na pareho lang naman kayo, nagtrabaho, nag-aral. Bakit ang bilis ng progress mo kaysa progress niya? Siya ito yung tao na nasa likod mo, nasa tabi mo, na kapag nag-iisa na lang siya, nag-iisip siya. Lalong-lalo na kapag dumating sa punto na may isang lalaki na gustuhan niya, pero hindi siya gusto ng lalaki, iba yung nagustuhan ng lalaki, at worst, kaibigan pa niya. Diba? So, parang sampal sa katotohanan yung ganon. So, yun nga, diba? Siguro, yung pinaka-the best dyan is avoid having higher expectations. Kasi, dun ka mafo-frustrate, no? Kapag iniisip mo, ini-expect mo na ganyan yung mangyayari, which is impossible. So, mas maganda, hayaan mo na kung ano yung mangyayari, yun na yung tanggapin mo. Diba? And then, I would like to advertise nga pala, ito isang brooch, diba? Kasi, nagkaroon na ako ng maraming sales dito. This is a tarot brooch. So, kung gusto nyo magpagawa, personalize, ilalagay ko yung link dyan, mag-order na kayo. Oo. Yan. Basta isang magandang, brooch. Taro siya, di ba? At least taro, di ba? At makaka-discount pa kayo. Ang daming sales ngayon. So, abangan nyo yan. At, ano pa ba? Yung iba pang sitwasyon ng buhay-buhay natin. Basta, kung gusto nyo magpabook ng full private reading, let me know. Kung gusto nyo na rin magpa-ritual, let me know. Okay? So, yun na yun. So, maraming salamat sa lahat na sumusuporta. At doon sa sinabihan ko na magpa-ritual, huwag nyong baliwalain yun. Kasi, ilang tao na ang nasabihan ko for the past 10 to 15 years na binaliwala yung warnings ko, and then sa bandang huli nagsisisi sila. Okay? So, sana i-priority nyo buhay nyo para mas safe naman yung 2024. Maraming salamat po.